service sa Sunday School. Magandang umaga po sa inyo. Sa ngalan po ng ating Panginoon, kayo po ay aking binabati. Isang masaganang Pasko. Right? Okay, so the world's busy. Sana dumating yung panahon na makilala nila kung sino talaga yung sinasabi. That's why we are studying the evangelism. Kasi ito yung paraan para malaman nila kung sino si Kristo. Right? So, tayo po ay pagpapatuloy po natin ang ating pagsasaliksik, pag-aaral about evangelism. Ito po ay may mga karagdagan na natutunan, which is karagdagan po sa ating kaalaman how to evangelize. We are mastering evangelism. Although hindi natin makuha yung kagalingan ng mga disciple during that time, pero I believe that the power of the Holy Spirit, siya yung kumilos para sa kanila. Because ang trabaho kong ito ay we need the supernatural power from above. Hindi para sa atin po ito. Tayo po ay tayong kasangkapan lamang. It's a privilege, no, na tayo po ay nakasali, we are enlisted, no, to the work. Imagine, no, ang Diyos, no, samantala ang sanlibutan ay galit ang Diyos sa sanlibutan because of sin. Pero tayo bilang ni-redeem ay isinama po tayo, no, sa kanyang gawain to convert the people. Imagine, no? Instead na kayo po ay niligtas lang, pero binigyan po tayo ng pagkakataon na makapaglingkod po tayo sa ating Diyos. Kaya it is a privilege, no? Last time, pinag-aralan po natin about the difficulties, no? Yung mga ibang kahirapan sa pag-share ng gospel. Although, maaaring hindi nyo pa ito na-encounter, pero darating panahon because this difficult encountering dahil maraming tayo na-encounter sa ating mga experience, maaaring common lang yung mga na-encounter natin, di ba? Pag tayo po ay nagsishare, magsasabihin lang, alam ko na yan, yun yung mga common. Kaya ganito ako, hindi ako naniniwala dyan. Pero we discussed at least two, no? 8 ito. This last Sunday ay daanan po natin yung dalawang problema habang tayo po ay nag-evangelize. No? Kaya 8 ito, so bawat katanungan ay tingnan po natin paano po natin i-address ito because ito po ay mangyayari at magaganap po sa atin kung tayo po ay mag-evangelize, right? Kaya ating pag-aaralan, yung una ay of course yung tao na ating binabahaginan ay nalilito siya because we are quoting many verses. Kaya dapat yung exclusivity ng ating Panginoon. Kasi target mo ay ito evangelize. So automatic, ibig sabihin, tell about Christ. No? Kung ikaw man ay dadalhin sa ibang usapan, still maintain the main track. Ibig sabihin, mananatili ka doon. Huwag mong siya papuntosin. Pwede mong sabihin na pag-usapan na lang natin yan after this. No? Kasi napakahalaga po yun. No? Para malaman po nila. And pangalawa na katanungan, yung mga tao na hindi napakinig ng gospel. There are many beliefs that the general yung general observation. Yung nakikita ng tao, ito ba ay nakakatulong para sa kaligtasan ng tao? Kung babalikan po natin, just on yung gospel talaga ang kaligtasan po ng tao.
Kaya apart from Christ, there is no salvation. Okay? Kaya tutok po tayo doon. Okay? Kaya kung sino man ang hindi nakarinig ng gospel, dumating ang Panginoon, hindi niya pwedeng i-reason out yun na hindi ko napakita. Dahil we have a moral law. Bilang tao, meron tayong moral law na dapat ikaw, bilang tao, dapat makajus ka. No, hindi yung ganyan. Because of fall, siyempre, namana yung kasalanan. So, ang pinakabunga po nun, talagang kasalanan na gagawin. Pero still, there's no indication that anyone apart from Jesus Christ will be saved. Diba? Sabi po ng Acts chapter 4 verse 12. Okay? Pakibasa. Pakibasa, Brother Joseph. Acts 4:12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Alright, so ibig sabihin, tutok po tayo sa exclusivity of Christ. No? Ito yung magkakaroon ng kaganapan. Kasi kung paipit-pukutin pa natin, marami pa tayong kwento, magsasawa yung binabahaginan po natin. Kasi alam natin that the Holy Spirit is siya yung mag-work, kaya automatic agad yun dapat ang gagawin po natin. Huwag na tayong magpapaligoy-ligoy pa. So, makikita po natin number 3, no? Question or difficulties na encounter natin. Number 3, you are not suggesting that Jesus is the only way to heaven. Are you? Ibig sabihin, sinasabi mo ba na si Kristo lamang ang daan para sa kaligtasan? Right? Of course. Kaya nga ako nandito. Kaya nga tayo nagsishare sa'yo dahil gusto kong ipaalam sa'yo that there are crystal clear verses na sinasabi ng Bible na si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan. Diba? Marami. Nandiyan na sa John chapter 14 verse 6 and John chapter 9 verse 9, chapter 10 verse 9 and Acts chapter 4 verse 12. No, yung tatlong verses pong iyon, we must stress to them the exclusivity of Christ. No, sapat na po yun. At least hindi tayo naliis, makikita ng ating binabahagi na seryosong tao ito. Pinag-uusapan, speaking about eternal situation, di ba? Pagka ganyan ang usapan, patungkol dyan, ay magiging seryosong usapan. Dahil nakasalalay po dito between life and death. No? Kaya magiging seryoso po ang mga tao. So, before we answer this question, of course, papakita natin sa kanila yung katotohanan. Kasi mahirap, wala kang dalang Bible. Kailangan talaga meron tayong Bibliang papakita to secure. Kasi sometimes baka sabihin, hindi, puro-puro mo lang yan. Ang tao, naniniwala sila, almost people, 100% or 90% believe in the Bible. Kasi dyan sila namulat din. Kaya lang, talagang during the time ay hindi sila pinagbigyan ng pagkakataon na buksan ng Bible at pinagbawalan sila. Kaya hindi nila nakita, natunghayan man lang kung anong nilalaman ng Bible. Kaya wala silang alam. So pag ipinapakita po natin ang Biblia, ay maniniwala po sila as we stress about the exclusivity of Christ with humility. Yun yung mahalaga sa lahat. Baka naman ang turing sa atin talagang iba ang wala pong pagpapakumbaba. Okay? Na
pwede nating sabihin sa kanila, that the faith in Jesus is the only way to heaven. Diba? Maraming mga nababagabag po dito. Pag ito po ang sinasabi po natin because maraming mga tao na nakakaalam na maraming daan patungo sa kalangitan. Kaya nga sila ay gumagawa ng mga paraan para at least makamit po nila ang tinatawag na everlasting life. Di ba? So, nasa atin ang kanilang pag-asa, para mapakinggan po nila ang magandang balita. At kaya sometimes, hindi mahirap no, ang mag-soul winning. Okay? Kung kayo ay naka-experience na kayo, no, sa mga binabahaginan po natin, sila mismo ang naghahanap. Ibig sabihin, itong mga taong to ay handa na po sila. Maaring sila po ay na-evangelist na during that time, right? Or nakarinig na sila about the gospel. Kaya sa atin, dumating sa iyo, by the providence of God, sa iyo dinala because alam mo yung kasagutan. Alam natin yung sagot na hinahanap po niya. Right? Kaya sa iyo ibinigay, sa atin ibinigay. Kaya providensya po ng Diyos po yun. That's why kailangan talaga si Kristo ang ating buong sinasabi para sa kanila. Okay? Kaya sa iyo, hinintay ang pagkakataon po ngayon. Okay? Kaya, of course, kaya nga ako nandito, si Kristo ang aking babahagi sa iyo. Diba? Kaya nga sabi ko, hindi po natin trabaho ang sagutin anumang mga difficulties meron sila. I mean, anumang problema meron sila. Okay? Hindi ka pwedeng sumagot. Okay, mamaya na yan. Sabi mo, mamaya na yan. Pag-pray natin. Rin. Pero yung antimano kaagad, yun yung ating gagawin. That's not our job. No? Our job is to preach Christ. Right? So, yun po yun. No? Pang-apat, ang difficulties na na-encounter natin. Sasabihin sa'yo na binabahagi paano ko maniniwala kung ang mga tao naman katulad ko ay nagsasuffer. Yun yung bigat na tanong. Paano ko paniniwalaan? Yung sinasabi mo, samantalang maraming mga tao na nagdudusa, maraming mga tao na naghihirap, maraming mga tao na ganyan ang buhay. So, how come na ako ay maniniwala sa Diyos, sa yung binabahagi po sa akin? Paano yan? Paano natin sasagutin po yan? Yan yung isang okay. So, ito yung babahagi po natin para sometimes maaaring ito din po yung magiging sagot po natin. Depende na lang sa atin kung paano po natin sasabihin po sa kanila. Okay? Right, so tandaan po natin, suffering is not theoretical for most people. Sabihin, sometimes mga tao ay hindi nila nalalaman, hindi nila pinapakinggan kung bakit mga tao ay nagsasuffer. Okay? So, ang gagawin natin, while Scripture naman provides why God allows suffering, at bakit inaalaw ng Diyos sa atin na tayo po ay mag-suffer. There are many answers about that. Okay? Pero ito yung pinaka-common na malaman po ng tao that God create, or God made man good. Okay? Yun yung pinaka-puno nun na nilikha naman ng Diyos ang tao, very good. So, ibig sabihin, walang dungis, walang anumang bagay na dapat
mangyari sa kanya kasi maganda ang pagkagawa. No? Kaya lang, ang problema, ang tao ay still pinili pa rin niya ang magrebelde. Okay? Because of sin, because of his rebellion, ay dahil sa kasalanan at ang kamatayan ay lumaganap sa lahat. Ayun po sa Romans chapter 12 chapter 5 verse 12 to 21. Ito yung narrative ng Bible. Okay? Kung titignan po natin yung kwento na ang Diyos ay nilikha niya ang tao, very good, no? Genesis chapter 3, nandun po yung kwento po nun. Saan nilikha niya ang tao, nilikha niya lahat ng bagay, it is fit or good para sa kanya. So dahil ang tao ay naging makasalanan, kumalat ang suffering, especially ang kamatayan. Ayon po sa Romans chapter 5 verse 12 to 21. Okay? Pakibasa na lang. Pakibasa, Brother Mark. Romans chapter 5 verses 12 to 21. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. For sin indeed was in the world before the law was given, but sin is not counted where there is no law. Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, who was a type of the one who was to come. But the free gift is not like the trespass, for if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man, Jesus Christ, abounded for many. And the free gift is not like the result of that one man's sins, for the judgment following one trespass brought condemnation, but the free gift following many trespasses brought justification. For if, because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience the many will be made righteous. Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more, so that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Right, so yan yung dahilan. But again, sabihin po natin sa kanila, God ultimately redeemed the situation. No? So, siyempre, naghahanap ang kasagutan ng tao. Bakit sa kabila ng pagkalikha sa amin, being good, pero bakit we are suffering? No? Siyempre, may paliwanag natin because of sin. Hindi lamang po yung sin ang dahilan, rebellion, I think. So, ang magiging cause po nun, of course, eternal death and suffering. Di ba? Yun po yung ating sasabihin po sa kanila at hindi lang po yun. Death spread to all. Kaya yun po yung dahilan kaya bakit nagsasuffer ang tao. Bakit namamatay ang tao. Bakit nagkakasakit ang tao. Yun po yung kadahilan. Kaya maliwanag na masasagot yung kanyang katanungan. But there is a hope. No? Pwede natin sabihin sa kanila na mayroong pag-asa that God ultimately redeemed the situation. Okay? By sending His Son. Ito yung solusyon para sa tanong mo iyan kung bakit ang tao ay nagsasuffer. By sending His Son that sin and death would be defeated.
and eternal life would be given to all who believe in Him. Diba? Kaya yun po yung may sasagot po natin sa kanila. Then, open the verses na nagpapatotoo po dito. We share about John 3:16, right? Na kabisado po natin. And about 1 Corinthians chapter 15, verse 25 to 57. Lahat po yun ay mayroong kasagutan. Di ba? Kasi ano sila, aware sila kung bakit may Diyos. Di ba? Sometimes, yan po yung sinisigaw ng mga tao. Bakit ganito? Nasaan ang Diyos? Bakit nagsasuffer ako ng ganito? Di ba? Hindi nila alam po no. So, nasa atin, kung paano pa natin paparating sa kanila. Right? At pangalawa, ay ipapakita po natin sa kanila na yung paghihirap mo wala sa kaligtasan sa paghihirap ng ating Panginoon. Look, Christ at the Calvary. No? Pag-aralan mo kung ano yung nangyari kay Kristo versus sa suffering na ginawa mo na nangyayari sa iyo because of sin. But Christ, our God, redeemed the situation at gumawa siya ng paraan through Christ. Di ba? Na yung nangyari sa Calvary at sa krus kung saan ay pinangako ang ating Panginoon. See? Tignan mo, yung suffering ng ating Panginoon versus sa suffering mo, wala sa kalingkingan yan. No? Pero makikita mo yung malalim na pag-ibig ng Diyos. Kaya kanyang tiniis ang suffering niya. Okay? So, yung suffering na ating naranasan because of sin. Pero yung suffering ni Christ, what's more than our suffering, ay nangyari po sa Kanya because of His love. Sarap i-share po yun para sa Kanya. No? Kaya makikita po natin po doon. Ipabasa mo sa Kanya, Romans chapter 5, verse 8. Alam nyo, nung nagsishare ako ng ganyan, yung pag binabasa ko yung verses, talagang yung mukha niya talagang dinidikit pa niya para mapatunayan ng yung sinasabi. And I hope na ang banal na spirito ay kumikilos during that time. Okay? Sa katotohanan, ang ating mga sinasabi ay magiging seryoso po siya. Right, so pag naipakita po natin yung malalim na pagmamahal ng kasalanan ng Diyos for the magnitude of our sin, no? Compare yung kasalanan po natin ay mas nangingibabaw yung pagmamahal po ng Diyos. Diba? Dapat sa iyo ang magiging kaporsahan mo ay hindi lang suffering, kundi suffering on the cross. Diba? Dapat yun, ikaw ang mag-suffer noon, mas malalim pa. Yung sa iyo, suffering mo, kumbaga sa ay common lang yan. Na kaya mo namang laktawan o tawiran kasi buhay ka pa nun. Nakakapagtanong ka pa nga eh. Pero yung ginawa ni Christ, hindi po natin kayang gawin po yun. At pwede po natin i-explain sa kanila na there is a tremendous possibility of healing and forgiveness. Yung ginawa ni Christ, Romans 6:23. Diba? Kaya pwede po natin sabihin sa kanila to comfort those people. Their agony, their suffering, especially ang kanilang kaluluwa. Mas maniniwala sila doon kaysa mga comfort na sinasabi po natin. Okay? So, tandaan po natin, yung
malinaw, yung genuine na katanungan, right? Kasi genuine yung mga katanungan ko yun eh. Ibig sabihin, totoo sa kanila yung tanong na yun. So we have to treat this with sympathetic listening. Diba? Kailangan meron kang simpatya habang pinapakinggan mo yung seryosong katanungan. Okay? Of course, with convincing answer. Yan po yung kanilang hinihintay. Okay? Yun yung kanilang hinihintay. Kasi comfort yan. Gusto nilang mapakinggan kung paano ma-comfort ang kanilang kaluluwa sa ganung kalalagayan. No? And I hope God will prepare for that people. No? Ihahanda ng Diyos po yan. Kasi ang Diyos ang naghahanap para sa soul winning po natin. Ang Diyos ang may alam kung sino talaga yung magre-response at sino talaga yung kanyang hinira. Hindi pa. Although, general call. There is a general call kasi hindi natin alam kung sino ang mga yun. Pero ang Diyos mismo ang gagay po sa atin kung sino na. Although, there is a general call na kailangan madaanan sila. Okay? Mapakinggan po nila. Kaya, ito po ay magbibigay po sa atin ng motibasyon, lalo pa para mag-share. Hindi yung, bahabagin naman ng Diyos, ililigtas yan. Kapag sinabi natin yun, masisira yung ating motivation how to soul win. Kasi meron palang maliligtas kahabagan ng Diyos. Nandun yung habag ng Diyos. The moment na sinabi po natin regarding the gospel. So, nandun yung habag ng Diyos. Pero kung sasabihin natin, kakahabagan na yung Diyos yan. Pero still, we need to follow, to tell them about Christ, good news. Diba? So, doon nakahabag ng Diyos. Okay? Kaya, again, tandaan po natin, sa ngayon, ay ating dinidil about the question na dumadaan po sa atin. I think ito hindi to common. No? Yung common na difficulties na na-encounter natin ay yung niridig lang tayo. Hindi tayo pinapasok, hindi tayo pinakinggan. Right? Yun lang yung mga common na encounter natin. Okay? And some, maybe, na-encounter ninyo, pero nabigyan po ninyo ng solusyon. But this difficult question, kailangan po natin ng sensitivity. Masense po natin yung kanilang sinasabi. Of course, as a Christian, as a discipleship, as a student of God's grace, kailangan po natin ng wisdom. Ibig sabihin, wisdom from above, wisdom from the Spirit of God. Diba? So, ibig sabihin, kasama na dito yung pag-aaral po natin. Right? Being a soul winner, kailangan din may mga nalalaman din po tayo. Right? At alam po natin kung paano natin sasagutin. Okay? Tandaan po natin, kapag tayo po ay nag-share ng ating pananampalataya sa iba, ay may mga challenge na encounter natin about their questions, their attitudes. Yun yung masakit yung attitudes nila. No? Sometimes, ano po tayo po doon, nababagabag po tayo. Sometimes, nagtupit po tayo because of their attitude. Kailangan makita po natin po yun at expected na po natin po yun. At challenge na yung kanilang tanong at yung kanilang attitude during that time. Tandaan po natin. No? Pag tayo po ay nag-share ng gospel, of course, dapat
nakabase tayo lagi sa salita ng Diyos. Okay, tandaan po natin. Ang goal po natin is to bring to them face to face. No? Si Christ sa kanila. Okay? Wala po tayong ibang kadahilanan, iba pa, o reason out, kundi idala sa kanila si Kristo harap-harapan. No? So, anong kailangan? What the requirements? Kung ang dala-dala mo para sa kanila ay si Kristo, ano ang dapat magiging requirements para sa atin? Of course, kailangan po dito yung humility, magpapakumbaba, ang sensitivity, yung masense mo kung ano talaga ang need ng tao ito. And of course, yung full dependence to God. No? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, this is a super natural work. Okay? Hindi to ordinary yung trabaho lang. Hindi ito ay supernatural. That's why we need a supernatural power from above. Kailangan po natin magdepende sa Diyos. Okay? Kaya I need to pray. Okay? Kasi maraming mga lalabas po dyan. Paiikutin ka niya. Paiikutin ka ni Satanas. Okay? Sometimes, babanggitin pa yung Darwinian system. Diba? Na-encounter na natin lahat po yan. Okay? Na-encounter na. Marami po tayo na-encounter regarding sa mga bagay na yan. Pero tandaan po natin mga kapatid, our personal responsibility. Okay? Meron tayong personal responsibility that the claims of Christ and Christianity demand a personal response. So, sabihin, dito nakasalalay ang scripture that we must show to them, okay, na dapat nilang makita personally at maniniwala sila na si Kristo lamang para magkaroon po sila ng kaligtasan. That we are to be saved. Ayon sa Romans chapter 10, verse 9. Pakibasa. Pakibasa, Brother Moore. Romans chapter 10, and verse number 9. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Okay, so it means repentance and faith regarding these verse. Kailangan malaman po nila lahat po ito. Okay? So, kailangan masagot po natin po sila. Right, so panglimang katanungan na mahirap na-encounter kasi maraming mga paraan. Mas alam naman po natin kung sino talaga yung gumagawa ng paraan para ma-distract po natin. But still, kailangan mananatili po tayo sa ating sulwini. Yan naman ay pwedeng sagutin after. Kailangan tutok po tayo sa ating pag-share about the gospel. Right, so ito pa ang panglimang tanong. Right, number 5, has not science disproved creation and miracles, making Christianity obsolete? Yan, matagal nang tanong to. Pag-discussion na po lahat ng mga bagay po ito. Right, so sabihin, still, na sila po ay concerned. Kasi,
isa itong dahilan kaya hindi sila naniniwala about Christianity. Dahil sa science na kanilang na na encounter. Kaya we need, there's important to know na dapat po natin intindihin there's no scientific proof. Okay? Pwede naman sagutin po yun. Wala pong scientific proof. Of course, dito yung pinag-usapan yung evolution. No? Okay? Dapat alam po natin din ang isasagot po natin po dito. Okay? So, pwede po natin sagutin yun that the Bible offers a sufficient data for us to believe. It's claim. Ibig sabihin, pabayaan mo na. Tutok tayo dito sa Biblia kung saan maraming mga kasagutan din regarding sa mga tanong mong yan. Alright? Na ang Christianity, of course, ang science ay nandiyan din sa Bible. Masasagot din ng Bible yan. Okay? Kaya, siyempre, wala silang alam. Kaya, ang Biblia, of course, pag alam po natin, maraming mga sufficient answer ang Biblia regarding dyan. Okay? So, if you want evidence, pakita mo ang Biblia. No? Dahil nandyan na po lahat ang kasagutan po dyan. Okay? So, regarding evidence, ay yan ang magbibigay sa tao. Kaya nga mahalaga talaga yung ebidensya. Kaya nga yung personal witnessing po natin, it is an evidence to them. Bakit nabago ka, bakit ganyan na, asta mo. Diba? Lalo na pag kakilala po natin, especially mga kamag-anak po natin na alam nilang dati, hindi ka naman ganyan. O dati, basta guliro ka naman. Pero bakit? Nagiging from sinner to saint ka na. So, naghahanap po sila ng ebidensya. At patuloy na tinitignan po yun para sa atin. Diba? Kaya, enough to them to convince. Lalo na kapag ipakita po natin ang scripture, what happened, sa mga katanungan po nila. Kaya pwede po natin ipakita. Luke chapter 16, verse 28 to 31. Pakibasa, Brother Anthony. Luke chapter 16, verse 28 hanggang verse 31. Luke 16. 20. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Okay, no? Tandaan po natin, nakasalalay po dito sa kanilang katanungan sa mga pagsagot po natin. Kaya some soul winner, meron talaga silang booklet about evangelism. Ibig sabihin, they need a list para hindi nila makalimutan yung mga dapat isasagot. Kasi kailangan maagap po tayo sa pagsagot nito. Kailangan masatisfied po sila sa kasagutan ng kanilang tanong. The Holy Spirit will use that. At gagamitin po ng banal na Espiritu
yung mga kasagutan at yung mga katanungan po nila. Okay? Tandaan po natin, hindi po natin trabaho na yun. Trabaho na po. Kaya kailangan maaga po tayo sa pagsagot sa kanilang mga katanungan. Kaya nga, makukonvince sila based doon sa salita ng Diyos, based doon sa ating ibibigay na ebidensya para sa kanila. Some naman, especially sa ating mga mahal sa buhay, makita nila yung nangyari sa iyo. Di ba? What happened to you? Nabago ang buhay mo. Okay? Of course, masasabi mo pa rin yung magandang balita para sa kanila. Ibig sabihin, isa sa ebidensya para maniwala sila. Di ba ganun din ang nangyari sa mga disciple? Kaya dumami din ang mga tao na niwala during that time na merong nagbago sa mga disciple. Okay? Kaya yun ang naging dahilan kung bakit isa sa convincing para sa mga tao. Okay? Kaya we have to examine the biblical evidence sa mga pinto natin. Marami po tayong ipapakita sa kanila about what happened. Kasi during the time naman, wala na siyang hahanapin kasi pinag-uusapan ko yun. Speak about the Bible, about Christ. Kaya hindi na siya magtatanong pa ng mga ibang usapin pa, kundi tututok na dyan. Kaya yun, doon, yung time na yun, ay talagang napakasarap ng mag-share. Lalabas at lalabas lahat ng mga napakinggan mo regarding evangelism, regarding soul winning, masasabi mo lahat yun. Gugulat ka, bakit bumalik sa isipan mo yun? Pero alam natin that the Holy Spirit works during that time. Even that person. No? Kasi dumating yung mga ganung bagay na tanong na hindi naman sa katakalain, na hindi niya alam. Okay? Kaya it's enough for us, di lamang po yung, siyempre, kapag desire po natin mag-soul-win, talagang aaralin natin lahat ng mga verses. Please, alam po natin kung paano po natin i-share sa atin. Ngayon, kung baguhan ka, bagong Kristiyano pa lang, of course, ang masasabi mo lang, John 3:16 lang, siyempre, yan yung bibig Christian verse. Right? And regarding about yung nagbago o nangyari sa buhay. Okay? Yun yung unang-unang panahon during the time nung nauso ang tawag ito, ang Pentecostalism. Kaya dumano sila because dahil sa sinasabi nila, binago ko ng Panginoon. Yet, some of them ay bumalik talaga sa dati. Pero hindi naman pinagbabasyahan. Diba? Dahil maraming mga package din dyan. Maraming mga package din dyan. Pero still, truth of the matter is, yun talaga. Di ba? Of course, kasi tinitignan po tayo. Tinitignan po tayo kung talagang totoo yung gospel na ating at pangyayari po sa atin. Okay, so hanggang ano lang po tayo, 5 questions lang. There are 2. So, sabihin, maaaring 2 session pa ang ating evangelism. Okay? 2 session pa para matapos po natin. Right, so may mga additional or question regarding sa difficulties